Noong araw na iyon, pareho kaming kailangang pumili ng kapatid ko kung sinong magulang ang sasamahan namin. Hindi nag-atubili si Hugo. Pinili niya si Dad, ang may-ari ng pabrika. Ako naman, naiwan kay Mom na walang trabaho. Wala ni isa sa amin ang nakaasa na pagkalipas lang ng isang buwan, malulugi ang pabrika ni Dad. Pag-alagala si Hugo sa kalsada kasama si Dad, umiiwas sa mga naniningil ng utang. Samantalang ako, sumunod kay Mom at napunta sa marangyang buhay matapos siyang mapangasawa ng isang mayamang pamilya. Nang makita ni Hugo kung gaano kaganda ang buhay ko, hindi niya iyon kinaya. Nilamon siya ng inggit at dire-diretso niya akong binangga. Pagkatapos, muli kong iminulat ang mga mata ko. Naipanganak akong muli, bumalik sa mismong araw na naghiwalay ang mga magulang namin at pinaghiwalay rin kaming dalawa. At sinasabi ulit ni Gerald ang parehong sinabi niya noon. Mahina ang negosyo ng pabrika ngayon. Isa lang ang kaya kong buhayin. Mahina ang katawan ni Liam, sakitin pa. Sasama siya sa'yo. Malakas si Hugo. Dito siya sa akin at makakatulong pa. Palinga-linga si Gerald, masyadong duwag para tumingin sa alinman sa dalawang anak niya. Gerald, planado mo na ang lahat, hindi ba? Narinig kong malapit ng bilhin ang pabrika mo para sa redevelopment. Gusto mong manatili si Hugo para mapakinabangan mo ang bayad, tapos ipapasa mo sa akin ang sakiting isa. May sasabihin ako sa'yo. Hindi pwede. Si Hugo ang isasama ko. Sa'yo na si Liam. Sa nakaraan kong buhay, dito mismo nagsimulang masira ang lahat, pinasapasa nila ako, walang may gusto sa akin, pareho nilang gusto si Hugo na magaling magsalita at malakas, habang ako itinapon lang na parang basura. Napunta ako kay Mom. Si Dad naman, kinuha ang bayad sa demolisyon at dumiretso sa kasino, saka naubos ang bawat sentimo. At si Mom, hindi nagtagal matapos ang diborsyo, napangasawa si Victor, ang pinakamakapangyarihan at kinatatakutang financier sa buong syudad. Pero biglang may boses na pumutol sa argumento. Kay Mom ako sasama. Walang pumigil sa akin. Sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat. Hindi ba't ang bunso naman talaga ang paborito ni Daddy? Tiningnan ni Hugo si Gerald ng mailantad na paghamak, bago humarap kay Vivian na may matamis na ngiti. Mom, gusto kong sumama sa'yo. Aalagaan kita ng mabuti. Napakurap si Vivian na bigla sa sinabi niya, pero agad namang sumaya ang puso niya. Sige, kung ganoon. Kayo si Liam, Gerald. Tig-isa tayo. At pagkatapos nito, hindi na tayo muling magkukrus ng landas. Binuka ni Gerald ang bibig niya para tumutol. Dad, sasama ako sa'yo. Halos mapatawa ng malakas si Hugo. Sa wakas, nangyari rin ang palit. Pagkatapos, humarap siya sa akin na may peking mukhang nag-aalala. Liam, wag mo akong sisihin. Hindi maganda ang kalusugan ni Mom, kailangan niya ng kasama. Ikaw ang mas nakatatanda. Magtiis ka muna at sumama ka kay Dad, okay? Kapag mas maayos na ako na. Pinagmasdan ko ang mayabang at kontentong mukha ni Hugo. At may malamig na kung anong kumislap sa kaibuturan ng mga mata ko. Sa nakaraan kong buhay, ganyan din mismo ang mukha mo noong binangga mo ako at pinatay. Kaya ngayong pagkakataon, paano ko naman ipagkakait sa iyo ang gusto mo? Nagpapakita si Victor bilang isang pino at kagalang-galang na lalaki. Pero kapag walang nakakakita, isa siyang lalaking may malalim na diferensya sa isip at marahas ang galit sa kapwa lalaki. Sa nakaraan kong buhay, muntik lang akong mabuhay ng sapat para makita siyang mamatay. Sa pagkakataong ito, sana kasing tibay ng bunganga mo ang mga buto mo, Hugo. Ayos lang. Dahil sobrang mapagmahal ni Hugo, siya na mismo ang mag-alaga kay Mom. Sige na, pirmahan mo na. Takot na takot si Vivian na baka umatras pa si Gerald. Inagaw niya ang kasunduan at mabilis na isinulat ang pangalan niya, saka hinila si Hugo at nagmart sa palabas. Sumulyap pabalik si Hugo sa akin at binigkas ng eksaherado ang mga salitang, hampas lupa ka. Nakatitig si Gerald sa divorce papers na hawak niya at dumilim ang mukha niya. Ano nang tinitingnan mo, malas na bata? Buong buhay ko, puro kamalasan ang nakuha ko, tapos ngayon napunta ka pa sa akin, ikaw na pinakamabigat kong pabigat. Padabog siyang umalis. Sumunod ka. Gusto mo bang buhatin pa kita? Pinanood ko ang kuba pero nakakagulat na masiglang katawan niyang papalayo. Alam na alam ko kung anong klaseng tao si Gerald. Pero si Hugo, sa dami ng plano niya, may isang bagay siyang hindi nakita. Sa nakaraan kong buhay, nalugi nga si Gerald. Pero pagkalipas ng 5 taon, dumating ang swerte sa pinaka hindi niya inaasahang paraan. Habang pauwi siyang lasing isang gabi, may nakita siyang babaeng nakahandusa sa kalsada. Inaatake sa puso. At nailigtas niya ang buhay nito nang hindi man lang alam ang ginagawa niya.
Ang babaeng iyon ay si Serena, ang magiging chairwoman ng Novatec Group A, isang self-made billionaire. Sa nakaraan kong buhay, si Hugo ang kasama ni Gerald. Pero dahil minamaliit niya si Serena noong panahong hirap pa ito sa buhay, at hindi niya pinapansin ang mahinang kalusugan nito pati ang pasuray-suray na startup nito, lagi niya itong iniinsulto sa bawat pagkakataon. Pati nga emergency heart medication nito, ninakaw niya at ibinenta para pondohan ang bisyo niya sa paglalaro. Hindi iyon nakalimutan ni Serena. Pinutol niya ang ugnayan sa kanilang dalawa, binigyan lang si Gerald ng maliit na halaga, tapos tuluyan ng umalis. Ang hindi nila kailanman naintindihan ay ito. Hindi lang basta tao na nagligtas ng buhay niya ang kailangan ni Serena. Kailangan niya ng pamilya. Isang taong tunay na makakaunawa sa kanya at mananatili sa tabi niya. Hindi kailanman para sa iyo ang pwestong iyon, Hugo. Para iyon sa akin. Sinundan ko si Gerald pabalik sa siksik na isang kwartong apartment. Punong-puno ang sahig ng mga bote ng beer at pinagkainan ng takeout, habang makapal ang hangin sa lumang maasim na amoy. Itinulak ako ni Gerald papasok sa storage room, sapat lang ang laki para sa isang maliit na higaan. Pagkatapos, bumagsak siya sa couch, inilabas ang phone niya at tumawag. Hoy, Old Wang, kulang tayo ng isa ngayong gabi. Punta ka na rito, bilis. Pagkababa niya ng tawag, agad na nawala ang dilim sa mga mata niya. Napalitan iyon ng nag-aapoy na tingin ng isang lalaking lulong sa sugal. Hinalughog niya ang apartment, kinakamkam ang huli niyang natitirang pera. Dad, aalis ka? Pakialam mo ba? Kung gutom ka, may noodles sa ref. Malakas na sumara ang metal na pinto sa likod niya. Mahina akong natawa. Sige lang. Ubisin mo lahat. Dahil kung hindi kita hahayaang maranasan ang pinakailalim, hindi ka mapapadpad sa barbecue stall na iyon para lunurin ang sarili mo sa kalungkutan at baguhin ang buhay nating dalawa. Hindi ko na inabala ang sarili ko sa paglilinis. Sa halip, pumunta ako sa sala at kinuha ang dyaryo ng araw na iyon. Binuklat ko iyon hanggang sa maliit na artikulong halos hindi mapansin, nakasingit sa likurang bahagi. Novatec, nasa bingit ng pagbagsak. Self-made mogul na si Serena Su, humaharap sa krisis ng kumpiyansa. Maraming investors ang umatras. Tumingala ako sa orasan sa dingding. Alas 5:30 ng hapon. Ayon sa alaala ko mula sa nakaraan kong buhay, ngayong gabi mismo, si Serena, desperado nang makatakas sa mga pinagkakautangan niya, ay lihim na pupunta mag-isa sa isang maliit na lugar na tinatawag na Old Jang's Barbecue. Isang simpleng roadside grill para lunurin ang problema niya sa alak. Pumasok ako sa banyo at nagsaboy ng malamig na tubig sa mukha ko. Dad, dahil gustong-gusto mo ang pagsusugal, hayaan mong dalhin ka ng anak mo sa pinakamalaking pustahan ng buhay mo. Ang nakataya? Isang business empire na tatagal ang 20 taon. Nagpunta ako sa Old Jang's Barbecue sa east side ng syudad, pero hindi ako pumasok. Tumayo lang ako sa mga anino sa kanto at naghintay. Napakasama ng swerte ni Gerald sa sugal ngayong gabi. Pinalayas bago pa lumubog ang araw, at ngayon nakaupo siya sa pinakadulong mesa ng stall, umiinom ng pinakamurang bote ng alak na kaya niyang bilhin, kasama ang maliit na platong money. Dahil to sa malas na batang iyon. Pagkatapos ng diborsyo, nawala lahat sa akin. Sakto namang may isang itim na Audi A6 na tahimik na huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at may babaeng lumabas. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa bakanting mesang nasa sulok at umupo. 10 lamp skewers at isang beer. Nasingkit ang mga mata ko. Ayan na. Pero hindi ako pwedeng basta lumapit at kausapin siya ngayon. Napakataas ng depensa ni Serena. Anumang paglapit na magmumukhang sinadya, iisipin niyang may balak ako. Ang pinakamagandang galaw, hayaan si Gerald na literal na bumangga sa kanya. Nagkunwari akong gulat at dali-daling tumakbo papunta kay Gerald. Dad, anong ginagawa mo rito? Pumutok yung tubo sa bahay. Ang biglaan kong pagdating ay parang nagsindi ng mitsa kay Gerald. Ano ngayon kung pumutok? Anong gusto mong gawin ko? Walang kwentang bata. Marahas niyang itinulak ang upuan at tumayo, saka iniswing ang kamay niya para sampalin ako. Napaatras ako, kunwaring takot at mukhang aligaga. Pero nakalkula ko na eksakto kung saan ako gagalaw. Hindi tumama ang sampal. Sumabit ang paa ni Gerald sa paa ng stool, at nawalan siya ng balanse, tuluyang napaatras nang hindi makontrol ang sarili, diretsong bumangga sa taong paparating na may hawak na bote. Si Serena. Wala siyang oras para umiwas. Buong lakas na bumagsak si Gerald sa kanya. Mahina na ang katawan niya, kaya agad namutla ang mukha ni Serena, habang mabilis na napunta ang kamay niya sa dibdib at napayuko siya sa tindi ng sakit. Hoy, tingnan mo nga dinadaanan mo. Likod ko.
Sinira mo likod ko. Magbayad ka. Nagtipon ang mga taong nasa kalapit na mesa, nagtuturo at nagbubulungan. Hirap na hirap huminga si Serena habang bumubuhos ang malamig na pawis sa mukha niya. Nanginginig niyang inabot ang bag niya. Pero agad inapakan ni Gerald iyon, pilit nagpapanggap na siya ang nasaktan. Ayos magandang palabas. Lasing at agresibo, hindi umatras si Gerald. Habang nagsisimula ng lumabo ang paningin ni Serena at halos mawala na ng malay, malakas kong itinulak si Gerald. Lumayo ka sa kanya. Natigilan si Gerald. Ikaw na lintik na bata, tinutulak mo ako. Agad akong lumuhod sa sahig. Hinila ko ang bag ni Serena papunta sa akin, nakita ang side pocket at mabilis na inilabas ang ilang pills na parabang kabisado ko na ang ginagawa ko. Maingat kong inilagay ang mga iyon sa pagitan ng labi niya. Matatag ang dalawa kong kamay habang sinusuportahan ko ang likod niya. Ayos ka lang. Maya-maya, gagana na ang gamot. Huminga ka lang. Sa unti-unting nawawalang paningin niya, nakita ni Serena ang batang mukha ko. Matalas ang mga features, kalmado at hindi natitinag. Sa sandaling iyon, parang naglaho ang lahat ng sigawan at kaguluhan sa paligid niya. Ang tanging nararamdaman niya. Ang init ng mga kamay ko. Ilang minuto ang lumipas. Unti-unti ring nawala ang paninikip ng dibdib ni Serena. Sino? Sino ka? Pasensya na. Ang lasing na lalaking iyon, tatay ko. Ako ang sasagot sa lahat ng medical expenses mo ngayong araw. Sa di kalayuan, narinig ni Gerald ang mga salitang medical expenses at muli siyang sumugod. Hinarangan ko siya at itinulak pabalik. Pagkatapos, dinala ko si Serena sa ospital. Pagkagising niya, sinabi ko agad. Ayon sa doktor, cardiac syncope iyon, kasabay ng matinding pagod at mababang blood sugar. Sakto ang pag-inom mo ng emergency heart pills. Kung ilang minuto ka pang nahuli, nasa ICU ka na sana ngayon. Dahil sa mga taon ng instinct niya, agad bumalik ang depensa niya. Nasaan ang tatay mo? Nagpapahupa ng kalasingan sa police station. Matagal akong tinitigan ni Serena. Hindi pa siya nakakakilala ng isang taong ganoon kabata, pero handang talikuran ang sariling pamilya at gawin iyon ng walang bahid ng emosyon. Hindi ka ba natatakot na balikan ka niya? Marami siyang utang sa kung sino-sino. Sa ngayon, ako lang ang tanging lifeline niya. Hindi niya ako gagalawin. Mas importante, Serena. Hindi ba mas dapat mong alalahanin ang cash flow crisis ng Novatec ngayon? Habang wala kang malay, tuloy-tuloy ang pagtunog ng phone mo. Sa isang iglap, naging matalim at malamig ang mga mata niya. Tiningnan mo ang phone ko. Sino ang nagsugo sa'yo? Inabot ko ang kamay ko sa backpack at kumuha ng isang pirasong papel, saka iyon dahan-dahang itinulak papunta sa kanya. Liam ang pangalan ko. Walang nagsugo sa akin. Pero kung bibigyan mo ako ng 2 minuto, sa tingin ko matutulungan kitang ayusin ang supplier crisis mo bago pa lumala ang lahat. Sumulyap si Serena sa papel. Nanliit ang mga mata niya. Hindi iyon komplikadong business model. Simpleng supply chain diagram lang. Ang mismong breakthrough na inabot kay Serena ng 3 desperadong buwan para matuklasan sa nakaraan kong buhay. Ibinigay ko sa kanya ngayon bilang tapos ng sagot. Binara ng Titan Group ang pangunahing component channels mo. Pero hindi nila kayang pigilan ang maliliit na contract manufacturers. Bigyan mo sila ng orders ngayon tapos mangako ka ng equity swap sa susunod. Bigla akong pinutol ni Serena. Ano ang gusto mo? Pera? O gusto mong mabawasan ang araw ng pagkakakulong ng tatay mo? Ayoko ng pera. Gusto ko ng pwesto sa mesa. Serena, naniniwala ako sa future ng Novatec. Ipagpapalit ko ang planong ito, kasama ang 4 na taon ng pagtatrabaho ko. Kapalit ng 5% equity stake na tingin ng lahat ay walang halaga. Tiningnan ako ni Serena na parabang nawalan ako ng isip. Para sa kanya, kabaliwan ang pustahang ito. Pero habang nakatitig siya sa mga mata ng batang lalaking nasa harapan niya, ang hilaw na ambisyon na iyon. Ang hindi matitinag na kumpiyansa. May naramdaman siyang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Seguridad. Deal. Pero kung niloloko mo ako, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ipinanganak ka. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, isang lalaki ang bumababa sa hagdan ng marangyang mansyon. Magandang gabi, Mr. Victor. Binati siya ni Hugo. Sa nakaraan niyang buhay, alam ni Hugo na mayaman si Victor. Pero ginugol niya ang panahon niya kasama si Gerald, kaya bihira silang nagkaroon ng pagkakataong magkita. Ngayon, habang kaharap niya ito ng personal. Ang bigat ng presensya ni Victor ay halos nagpapahirap huminga. Hindi man lang kinilala ni Victor si Hugo.
Naglakad siya papunta sa bar, nagsali ng isang baso ng red wine at bahagyang umiti. Kaya ito pala ang masunurin at maayos na anak na sinasabi mo. Nagmamadaling lumapit si Vivian. Tama, tama. Napakabuting bata ni Hugo. Yumuko si Hugo. Mr. Victor, inaasahan namin kayo mula ngayon. Sa likod ng salamin ni Victor, may kakaibang liwanag na kumislap sa mga mata niya. Rule number 1. Ang mga yabag sa loob ng bahay na ito, hindi dapat lalagpas sa 30 decibels. Rule number 2. Tuwing umaga at gabi, luluhod ka at mananatiling nakaupo sa sala na ito ng 30 minuto. Rule number 3. Hindi ka lalabas ng bahay na ito nang walang pahintulot ko. Natigilan si Hugo. Anong klaseng mga patakaran to? Parang kulungan lang to na mas maganda ang gamit. Lumamig ang boses ni Victor. May problema ba? Desperadong sininyasan ni Vivian si Hugo gamit ang mga mata niya. Makisama ka na lang. Napalunok si Hugo. Wala. Walang problema. Ngumiti si Victor, halatang nasiyahan. May sinabi siya kay Vivian. Isang bagay na nakakakilabot. At si Vivian, kahit kitang-kita ang takot sa mukha niya, pumunta pa rin para kunin iyon, nanginginig habang naglalakad. Pagkalipas ng 10 minuto, nakatitig si Hugo sa inilapag sa harapan niya, tuluyang natulala. Hindi iyan kubyertos. Isa iyong mahaba at manipis na pilak na latigo at isang kwelyong gawa sa purong ginto. Isuot mo. Sa bahay na ito, kung gusto mong makatanggap ng gantimpala, kailangan mo munang matutong sumunod. Napatingin si Hugo kay Vivian, bakas ang takot sa mukha niya. Mahinang bumulong lang si Vivian. Makinig ka na lang sa kanya. Espesyal na paraan lang ito ni Mr. Victor ng pagtuturo. Para rin ito sa ikabubuti mo. Hindi ko gagawin to. Sa wakas, naintindihan ni Hugo kung saan siya napunta. Ang lugar na ito ay kulungan ng isang halimaw. Mabilis siyang pumihit para tumakbo. Sa nakaraan niyang buhay, ang nakikita lang ni Hugo ay ang maayos at elegante kong panlabas na anyo. Hindi niya kailanman nalaman na sa ilalim ng mamahaling mga suit na iyon, may mga sugat na malalalim at malalawak na nakabaon sa balat ko. Hindi kailanman naghahanap ng anak si Victor. Naghahanap siya ng taong kaya niyang kontrolin at sirain. At si Vivian, para maprotektahan ang pwesto niya sa mansyong ito, matagal nang ginawa ang sarili bilang kasabwat niya. Sa sumunod na segundo, humaginit ang latigo ni Victor sa hangin na parang sumasalaksak na ahas, eksaktong tumama sa binti ni Hugo. Napasigaw si Hugo at bumagsak sa sahig. Diniinan ni Victor ng sapatos ang likod ng kamay niya. Gusto mong tumakas? Kapag pumasok ka sa pintuang ito, iisa lang ang paraan ng paglabas mo. Kapag patay ka na. Hanggang hindi nangyayari iyon, aso kita. Gabing iyon, ang tanging maririnig sa buong mansyon ay ang pigil na hikbi ni Hugo. Makalipas ang 3 araw, lumabas si Gerald mula sa detention center, kapansin-pansing mas payat. Pero ang naghihintay sa kanya ay hindi na ang mahina at sakiting Liam na natatandaan niya. Isang itim na Audi A6 ang naroon. Nakaupo ako sa passenger seat, suot pa rin ang dati kong kalmadong ekspresyon. Pero may nagbago na ng tuluyan sa aura ko. Iba na ang hanging nakapaligid sa akin. Napakurap si Gerald habang nakatitig sa akin sa passenger seat. Kaninong kotse to? Saan ka kumuha ng pera? Huwag mong sabihing may illegal kang ginagawa. Hindi na ako nagpaliwanag. Basta inihagis ko sa kanya ang isang dokumento. Malinaw na nakasaad doon ang mga kondisyon. Babayaran ko ang bawat sentimong utang niya sa mga loan shark. Kapalit nito, ibibigay niya sa akin ang ID niya at household registration booklet. Lahat ng gagastusin niya mula ngayon ay kailangan ng approval ko. At hindi na siya kailanman magsusugal ulit. Ang kapal ng mukha mo, bata. Mukhang magwawala na sana si Gerald. Pero agad niyang nasalo ang malamig na tingin ng driver na ipinadala ni Serena. Tahimik niyang pinirmahan ang dokumento. Wala nang ibang sinabi. Inayos ko na lumipat si Gerald sa isa sa mga lumang property ni Serena, kung saan siya ang gagawa ng araw-araw na pamamalengke at pagluluto. Samantala, ikinulong ko ang sarili ko sa study room at nagsimulang trabahuhin ang muling pagbangon ng Novatec mula sa pinakapundasyon. Agad akong nakipag-ugnayan sa ilang underground manufacturers at inayos na lihim nilang gawin ang mga components na pinutol ng rival groups. Kasabay noon, ginamit ko ang kaalamang pinansyal na nakuha ko sa nakaraan kong buhay para himayin ang books ng Novatec, linya kada linya, at isinara ang bawat butas na ginagamit ng mga insider para unti-unting ubusin ang kumpanya. Sa loob lang ng ilang araw, nagbago ang paraan ng pagtingin sa akin ni Serena. Mula sa pagdududa, naging pagkamangha. Hanggang sa halos pagdepende na.
Nakita niya na hindi lang ako mahusay sa teknolohiya at finance. Kaya ko ring basahin ang tao ng halos eksaktong-eksakto. Hindi pa siya kailanman nakakilala ng taong katulad ko. Pero hindi nagtagal ang katahimikan. Makalipas ang 1 linggo, sa wakas nakahanap ng pagkakataong makatakas si Hugo. Habang nasa business trip si Victor, at nasa salo naman si Vivian, palihim na lumabas si Hugo mula sa mansyon, bugbog ang katawan, puro pasa, at punong-puno ng perang ninakaw niya kay Vivian ang mga bulsa niya. Diretso siyang pumunta sa amin ni Gerald, desperadong gustong bumalik at tumira ulit kasama namin. Nagkataon namang gabing iyon ang celebration dinner para sa pagresolba ng crisis ng Novatec. Nakatayo kami sa labas ng isang high-end seafood restaurant nang harangan kami ni Hugo. Marumi ang hoodie na suot niya, gusot ang buhok, lubog ang mga mata, at mukha siyang palaboy sa kalsada. Isang tingin lang sa akin, malinis, kalmado, nakatayo sa tabi ni Serena habang suot ang fitted casual suit. Biglang namilipit ang mukha ni Hugo sa inggit. Sinugod niya ako. Sinet up mo ako. Alam mong halimaw ang lalaking iyon, hindi ba? Tiningnan ko ang galit na si Hugo nang walang kahit anong emosyon sa mukha ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Iyon ang landas na pinili mo. Kahit durugin ka pa niyan, tatapusin mo hanggang dulo. Mas lalo lang nagalit si Hugo. Bigla siyang humarap kay Serena. Huwag ka. Huwag mong hayaang lokohin ka ng dalawang yan. Sugarol ang matanda, ahas naman ang bata. Pera mo lang ang habol nila. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang kumilos. Hindi rin si Gerald. Si Serena. Parang yelong inukit ang ekspresyon sa mukha niya. Iniatras niya ang kamay niya at malamig na tumingin kay Gerald. Kaya ito pala ang anak na isinama ng ex-wife mo. Walang modo. Malakas ang pagkakatama ng sampal. Napaatras si Hugo, natulala, punong-puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Ikaw. Sinampal mo ako. Alam mo ba kung sino ang tatay ko ngayon? Si Victor. Ipapadurog kita sa kanya. Malamig na natawa si Serena. Inabot niya ang bag niya at kumuha ng business card, saka iyon ibinagsak sa harap ni Hugo. Sabihin mo kay Victor. Serena Sue ang pangalan ko. Kung hindi niya kayang kontrolin ang mga asong inaalagaan niya, wala akong problema na gibain ang kulungan niya. Hindi kilala ni Hugo si Serena. Pero habang nakikita niya ang mga security guard at staff ng restaurant na agad dumitindig ng tuwid sa paligid niya. At nang mapansin niya ang ekspresyon sa mukha ni Gerald, naunawaan niya agad. May sinipa siyang pader na purong bakal. Matinding paraan, tuluyang pumalpak, kaya nagpalit ng taktika si Hugo, umiiyak at nagmamakaawa kay Gerald na tanggapin siyang muli. Dad, impyerno ang buhay ko. Binubugbog ako ni Victor, wala ring pakialam si Mom. Gusto ko lang umuwi. Sa mismong sandaling narinig ni Gerald ang pag-iyak ng anak niya, nagsimulang lumambot ang puso niya. Mabilis kumalat ang awa sa loob niya, pero sa sumunod na segundo, naalala niya ang babala ko. Kapag nalaman ni Victor na kinuha niyang muli si Hugo, siya ang susunod na hahabulin nito. At dahil buhay niya ang nakataya, agad gumuho ang mumurahing kislap ng pagmamahal niya bilang ama. Hugo, nanay mo ang pinili mo. Ibig sabihin, susunod ka sa mga patakaran niya. Bumalik ka. Nablangko ang mukha ni Hugo sa hindi makapaniwala. Ang lalaking dating handang gawin ang lahat para sa kanya, ngayon, alang-alang sa pera at tahimik na buhay, itinataboy siya na parang pabigat na ayaw na. Sa huli, malamig na kumaway si Serena. Agad lumapit ang ilang gwardiya at hinila palayo si Hugo habang nagpupumiglas at nagsisigaw. Liam. Gerald. Pagbabayaran ninyong dalawa to. Babalik ako. At sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo to. Lumipas ang 5 taon na parang isang kisap mata lang. Sa 5 taon na iyon, hindi ko lang nilinis ang mga espiya at traidor na nakabaon sa loob ng Novatec. Ginamit ko rin ang alaala mula sa nakaraan kong buhay para gumawa ng eksakto at kalkuladong mga taya sa mobile internet, clean energy at artificial intelligence. 3 malalaking alon ng oportunidad. At lumaki ang market value ng Novatec ng 50 beses. Umakyat si Serena bilang pinakamayamang tao sa buong bansa. At ako naman, naging Vice President ng Novatec Group, kilala sa business world bilang Crown Prince ng Novatec. Tungkol naman kay Gerald, ginugugol na niya ngayon ang mga araw niya sa paglalakad kasama ang mga ibon niyang nasa haula, pag-inom ng tsaa, at paggastos ng hindi nag-iisip, wala pa ring silbi gaya ng dati. Pero ngayon, magalang na siyang tinatawag na Old Gerald. Ang taong pinakakinatatakutan niya, ako. Dahil kontrolado ko ang bawat sentimong ginagastos niya. Sa kaparehong 5 taon na iyon, ibang klaseng mundo naman ang kinalalagyan ni Hugo.
Hindi siya tinitingnan ni Victor bilang tao. Dumarating ang mga pambubugbog ng walang babala. Si Hugo ay isa lang punching bag. Wala nang iba. At si Vivian, para protektahan ang sarili niya, pinili niyang huwag makialam. Nakisali pa siya kay Victor sa pagtawag kay Hugo na malas. Noong unang taon niya sa kolehiyo, nahuli si Hugo na nagnakaw ng pera para pambayad sa utang sa sugal at agad siyang pinatalsik. Galit na galit si Victor, kaya pinalaya siya at tuluyang pinutol ang lahat ng suportang pera. Palihim siyang binigyan ni Vivian ng kaunting pera. Pero inubos niya rin iyon lahat sa kasino hanggang sa huling dolyar. Ngayon, lunod siya sa daan-daang libong utang sa mga loan shark. Nagtatago sa pinakamagulong underground district ng syudad. Namumuhay sa mga iligal na internet cave habang kumikita sa maliliit na panloloko. Isang araw, nakaupo si Hugo sa dati niyang pwesto nang may isang news headline na nakakuha ng atensyon niya. Nakatitig siya roon, hindi man lang kumukurap. Gumalaw ang mga labi niya habang mababa at balisang bumubulong. Bakit sa kanya napunta ang lahat ng yan? Akin yan. Sa akin dapat napunta ang lahat ng yan mula pa sa simula. Nagkiskisan ang mga ngipin niya. Ang inggit sa mga mata niya ay parang lason na unti-unting kinakain ang natitira niyang katinuan. Kung noon pa lang sumama na siya sa walang kwentang ama na iyon, siya sana ang nasa entabladong iyon ngayon. Sa kanya sana mapupunta ang bilyong dolyar na empire ni Serena. Sakto namang ilang malalaking lalaki ang biglang sumipa sa pinto ng internet cave. Hugo! Lumabas ka rito, gago. Isang tingin lang sa kanila, agad dumakbo si Hugo at dumaan palabas sa likod. Ang pag-iisip sa kung anong gagawin ng mga iyon, kapag hindi siya nagbayad, tuluyan siyang nilamon ng desperasyon. Sa nanginginig na mga kamay, inilabas niya ang basag niyang phone at nagsimulang mag-scroll sa contacts. Nakablock na siya kay Vivian. Hindi rin option si Victor. Huminto ang daliri niya sa isang contact na nakasave bilang matanda. Gerald. Tinitigan ni Hugo ang kumikislap na ilaw ng Novetic Tower sa malayo habang may mabagsik na ideyang nagsimulang mabuo sa isip niya. Mabilis iyong lumaki. At lalong pumangik. Kung hindi gumana ang maayos na paraan, pilitin na lang. Ang matandang iyon partner na ngayon ng pinakamayamang babae sa bansa. Sigurado akong nakaupo siya sa napakaraming pera. Tinawagan ni Hugo ang numero. Dad, tulungan mo ako. Kinidnap ako. Humihingi sila ng 500,000 dolyar kung hindi babaliin nila pareho kong kamay. Nataranta si Gerald. Ano man ang mangyari, anak pa rin niya iyon, ang anak na minahal niya ng maraming taon. Bumigay ang puso niya. Pinili niyang pumunta. Masyado siyang natakot para sabihin sa akin o kay Serena. Tahimik siyang nag-empake ng pera at ilang antigong gamit. Pagkatapos, mag-isa siyang pumunta sa abandonadong textile factory sa west side ng syudad. Sa mismong sandaling ibinaba ni Hugo ang tawag, kumalat ang mabangis na ngisi sa mukha niya. Kumikinang ang mga mata niya na parang mandaragit. Matanda, pahiram ka sa akin isang beses pa. Tutal, ang mahal mong panganay na si Liam ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Nang makarating si Gerald sa factory nang nagmamadali, nakatali si Hugo sa sirang upuan, nakapulupot ang mga braso sa likod. Isang tingin lang ni Gerald sa tatlong lalaking may tatoo na may hawak na bakal na tubo, agad niyang itinaas ang mga kamay niya. Mga sir, pag-usapan natin to. Dala ko ang pera. Dala ko ang pera. Pakiusap, huwag ninyong saktan ang anak ko. Narito ang 10,000 cash at isang antigong vase na nagkakahalaga ng ilang daang libo pa. Pakawalan niyo si Hugo at sa inyo na lahat to. Dahan-dahang umiti ang lalaking may peklat na mukhang lider nila. Nag-imbestiga kami. Partner mo si Serena Sue. Tapos haharap ka rito na may ilang daang libo lang. Akala mo ba pulubi kami? Wala na talaga akong ibang pera. Si Liam ang may kontrol sa lahat ng pera sa bahay. Sa mismong sandaling iyon, si Hugo, na kunwari nakatali, biglang nakawala sa mga lubid. Tumayo siya at kalmadong naglakad papunta kay Gerald. Tiningnan niya ang matandang puro putik ang katawan na para bang tumitingin sa isang patay na aso. Dad, talagang binigo mo ako. Sinabi ko na sa'yo, 500,000 cash. Tapos sirang vase ang dinala mo para makipagtawaran? Napuno ng luha ang mga mata ni Gerald. Kasabot ka nila? Hugo, anak mo ako. Paano mo nagawa to sa akin? Pumunta ako rito para iligtas ka. Pagkarinig sa mga salitang iyon, sinunggaban ni Hugo ang kwelyo ni Gerald at galit na suminghal. Kung tinuring mo talaga akong anak, bakit hindi mo ako isinama 5 taon na ang nakalipas? Bakit mo ako iniwan sa impyernong iyon? May ideya ka ba kung anong klaseng buhay ang tiniis ko? Biglang sumingit ang lalaking may peklat, halatang nainip na. Matanda, ilabas mo phone mo.
Tawagan mo si Liam. Sabihin mong dalhin niya ang pera. Kulang ng kahit $1, isang daliri ang mawawala sa iyo. Tinitigan ni Gerald ang anak niya. Isang estranghero na suot ang mukha ni Hugo. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaabot ang bulsa, saka mahigpit na hinawakan ang phone. Hindi ko tatawagan si Liam. Hindi ko siya isasama sa gulong to. Sa sandaling iyon, ang lalaking buong buhay naging duwag, nakahanap ng maliit na piraso ng tunay na tapang. Alam niyang wala ng pag-asa si Hugo. At kapag nadamay si Liam, pati si Serena masisira rin. Dumilim ang mukha ni Hugo sa matinding galit. Inangat niya ang kahoy na pamalo at inihampas iyon papunta sa ulo ni Gerald. At sa mismong sandaling iyon, sumabog paloob ang napakalaking bakal na pinto ng warehouse. Dalawang itim na SUV ang bumangga papasok na parang mga bakal na halimaw. Ang nakakasilaw nilang headlights ay agad pinuno ang buong lugar ng liwanag, parang sikat ng araw sa tanghaling tapat. Bago pa makapag-react si Hugo at ang mga tauhan niya, isang grupo ng bodyguards ang mabilis na sumugod at ibinagsak silang lahat sa sahig. Lumabas ako mula sa pagitan ng liwanag at anino, may hawak na itim na payong. Inasahan ko na ang galaw ni Hugo. May ipinabantay ako sa kanya mula pa noon, palihim na minamanmanan ang bawat kilos niya. At ngayon, nasa akin na ang lahat ng kailangan ko para tuluyan siyang pabagsakin. Agad gumapang si Hugo habang nagmamakaawa. Liam, nagkamali ako. Pinilit lang nila ako dito, sumpaman. Pakiusap, alang-alang kay Mom, pakawalan mo ako kahit ngayong isang beses lang. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at inilabas ang listening device na naitanim ko sa kanya noon. Pinatugtog nito ang sarili niyang boses. Buong kidnapping plan, malinaw na malinaw ang bawat salita. Matanda, kapag hindi mo inilabas ang pera, huwag mong sisihin ang anak mo kung magiging malupit ako. Tuluyang bumagsak si Hugo. Lumuhod siya habang umiiyak at nagmamakaawa, nakikiusap na huwag ko siyang ipaaresto. Mahilig ka sa sugal, hindi ba? Ito ang pustahan mo. Babayaran ko ang 500,000 utang mo. Pero simula ngayong araw, pupunta ka sa isang rehabilitation camp sa Southeast Asia. Walang internet. Walang kalayaan. Puro trabaho at pagninilay lang. Kapag nabayaran mo na ang bawat sentimo ng 500,000 iyon, doon ka lang makakauwi. Impyerno yan. Hindi ako pupunta. Desperadong lumingon si Hugo kay Gerald. Pero sa pagkakataong ito, hindi na bumigay si Gerald. Tinalikuran niya lang siya. At hinayaan ang mga bodyguard na kalagkarin si Hugo palayo. Matapos maayos si Hugo, oras na para harapin naman sina Vivian at Victor. Pinapunta ko sa assistant ko ang lahat ng financial records ni Victor, pati bawat nakatagong iskandalo niya, diretso sa financial regulators. At gaya ng inaasahan, kinabukasan pag-open ng market, agad dumama sa circuit breaker ang stock ng kumpanya ni Victor at bumagsak ng tuluyan. Nakaupo lang si Victor, namumula ang mga mata habang nakatitig sa screen, nakapako sa brutal na berdeng linya na tuloy-tuloy ang pagbagsak. Natunton niyo ba kung sino ang may gawa nito? Nautal na sumagot ang sekretary niya. Sir, dinaan po sa offshore servers ang source. Walang paraan para matrace. Pero may isang short-selling firm na nagtayo ng napakalaking posisyon isang buong linggo bago nangyari to at kumita sila ng malaki mula sa pagbagsak. Natutunton iyon sa isang venture fund. Nanliit ang mga mata ni Victor. Liam. Ang aninong nakatayo sa likod ni Serena. Isang malamig na kilabot ang dumiretso sa gulugod niya. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang masamang balita na tumama kay Victor. Tinawag pabalik ng mga bangko ang mga loan niya. Nagrebelde ang mga suppliers. Huminto ang mga construction site. Tuluyan siyang bumagsak. Pag-uwi niya, ibinuhos niya lahat kay Vivian. Sigaw. Suntok. At sa huli, naghain siya ng divorce. Nataranta si Vivian. Wala na ang titulo niya bilang ginang ng mansyon at hindi rin sumasagot si Hugo. Sa desperasyon niya, nakita niya ang larawan ko sa isang financial magazine. Sa mismong sandaling nalaman niyang bilyonaryo ako, agad nagningas ang kasakiman sa mga mata niya. Diretso siyang sumugod sa lobby ng Novatec at biglang humando sa isasahig, hinahampas ang mga hita niya habang malakas na umiiyak. Tingnan niyo to, lahat kayo. Itinapo ng malaking boss ng Novatec ang sarili niyang ina sa kalsada. Anong klaseng anak ang gumagawa niyan? Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado at mga bisita. Habang nakikita ni Vivian na lumalaki ang crowd, naramdaman niya ang matinding kasiyahan. Iyon mismo ang gusto niya. Lakasan ng sapat ang eskandalo at mapipilitan akong tanggapin siya para lang mailigtas ang reputasyon ko. Kapag bumaliktad ang public opinion laban sa akin, wala akong choice kundi sumabay sa gusto niya.
Pero sa mismong sandaling iyon, lumabas si Serena mula sa elevator. Sino ang gumagawa ng eksena rito? Nang makita ni Vivian si Serena, agad niya itong tinuro sa mukha. Ikaw ang nagsulsol kay Liam para putulin ako. Inagaw mo ang asawa ko at inagaw mo rin ang anak ko. Nakatayo si Serena sa harap ni Vivian. Sa mga mata niya, walang bakas ng galit. Malalim na paghamak lang. At halos awa. Vivian. 5 taon na ang lumipas, pero wala ka pa rin kahit katiting na dignidad. Serena, huwag kang masyadong mayabang. Ako ang tunay na nanay ni Liam. Habang humihinga ako, anak ko siya. At ayon sa batas, ganoon pa rin iyon. Pero walang nakaasa na ang unang hahakbang pasulong ay si Gerald. Hindi na siya ang wasak at bagsak na lalaking dati naming kilala. Tuwid na siyang nakatayo. At sa harap ng lahat, inilantad niya ang pagiging gahaman ni Vivian sa pera, pati ang kidnapping plan ni Hugo. Malinaw na malinaw ang divorce agreement. Si Liam mapupunta sa akin, si Hugo mapupunta sa'yo, at pagkatapos noon, hindi na tayo muling magkukrus ng landas. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi ng eksaktong mga salitang iyon? At noong panahong iyon, tiningnan mo ako, walang pera, lubog sa utang, may kasamang sakiting bata, at tinawag mo siyang pabigat. Hinablot mo si Hugo at masaya kang sumama sa bago mong marangyang buhay, habang itinapon mo kaming dalawa na parang basura. Nasaan ang puso ng isang ina noon? Natigilan si Vivian, wala siyang masabi. Humakbang papasulong si Gerald. At ang mahal mong si Hugo, ilang araw lang ang nakalipas, kinidnap niya ako at tinangkang ipapatay. Alam mo ba iyon? Siyempre, hindi. Masyado kang abala sa pag-enjoy ng marangyang buhay mo. Ngayon, tapos na si Victor. Nakulong si Hugo. At wala ka nang natitirang taong mapapakinabangan. Kaya bigla mong naalala na isa kang ina. May hangganan din ang kapal ng mukha ng tao. Biglang sumabog ang crowd. Sunod-sunod siyang sinigawan ng mga tao mula sa lahat ng direksyon. Wala nang mapagtaguan si Vivian. Tahimik siyang umatras at umalis. Pagkatapos noon, kinasuhan ko si Victor ng commercial fraud. At ipinahabol ko sa mga creditors ang lahat ng nakatagong assets sa pangalan ni Vivian. Pinutol ko ang lahat ng posibleng takasan nilang dalawa. Samantala, sa Southeast Asia, hindi nagbago si Hugo. Mas lalo pa siyang lumala. Para mabuhay, naging klaseng tao siya na sinasamantala ang mga tao sa paligid niya. Umakyat siya bilang camp supervisor matapos isumbong at ipagkanulo ang kapwa niyang workers at kalaunan inampon pa bilang anak ng lokal na crime boss. Pinalitan niya ang pangalan niya. Kevin. Pagkalipas ng 2 taon, matapos sumailalim sa operasyon para magmukhang mixed race, bumalik siya sa syudad bilang executive president ng Red River Capital. Iisa lang ang dahilan niya. Sirain ako. Pabagsakin ang Novatek. At kalagkarin ako pababa kasama niya. Una, lihim na nagpasok si Kevin ng mga tao para bumili ng shares ng Novatek mula sa open market. Pagkatapos, ginamit niya ang media bilang sandata, pinuno iyon ng mga gawa-gawang balita na nagnanakaw raw ng user data ang Novatek. Agad dumama sa circuit breaker ang stock. Ilang veteranong board members ang bumaliktad laban sa akin at humiling ng shareholder meeting para tanggalin ako bilang vice president. Pumasok si Hugo sa boardroom na parang siguradong panalo na siya. Nang malaman iyon ni Serena, tinamaan siya ng matinding gulat na parang pisikal na suntok. Biglang umatake ulit ang dati niyang kondisyon at dali-dali siyang isinugod sa ospital. Sigurado si Hugo na nanalo na siya. Tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Yumuko siya ng bahagya, ibinaba ang boses para kami lang ang makarinig. Liam, tingnan mo lahat ng to. Ito ang nangyayari kapag kinakalaban mo ako. Lumuhod ka ngayon din. At baka, kung maganda ang mood ko, bibigyan ko pa kayong dalawa ng paraan para makalabas dito. Dahan-dahan kong itinaas ang ulo ko. Ang mga mata ko ay hindi malamig gaya ng nakasanayan niya. Ibang klase ito. Tahimik pa rin. Pero walang ilalim. Parang patay na karagatan bago dumating ang bagyo. Akala mo ba talaga nanalo ka na? Ikinalat ni Hugo ang mga braso niya habang itinuturo ang mga shareholders na bumaliktad sa likod niya. Liam, wasak ang supply chain mo, ubos ang cash flow mo, at bagsak na ang commander mo. Ano pa ba ang gagamitin mo para lumaban? Ang hindi niya alam, matagal ko nang pinaghandaan ang mismong sandaling ito. Lumingon ako sa assistant ko. Abisuhan ang lahat ng major media outlets. Sa loob ng 3 araw, magdaraos ang Novatek ng isang global press conference. Ako mismo ang sasagot sa bawat tanong. Mumisi si Hugo habang mariing nakakagat ang ngipin niya. Maghihintay ako.
Sana kasintibay ng bunganga mo ang mga tuhod mo. Pagkalipas ng 3 araw, napuno ang bawat upuan sa City Sports Arena. Mga reporters, industry insiders, at dagsa ng galit na users, siksikan ang buong venue mula dulo hanggang dulo. Umabot sa 50 milyon viewers ang live stream. Lahat sila, iisa ang hinihintay. Makita ang pagbagsak ng Novatek, o ang huli nitong pagyuko. Mag-isa akong naglakad patungo sa gitna ng entablado at malamig na pinasadahan ang tingin ang buong crowd. Red River Capital ang pumuto sa chip supply namin. Sila ang nagtanim ng mga kasinungalingang nagnanakaw raw kami ng data. Naniniwala silang kung wala kaming foreign technology, wala kaming halaga kundi tumpok ng bakal. Naniniwala silang kapag sinakal nila kami ng sapat, luluhod kami at magmamakaawa. Pinitik ko ang mga daliri ko. Agad nagliwanag ang napakalaking screen sa likod ko. Lumabas sa screen ang isang chip architecture diagram. Komplikado, eksakto, at kahanga-hanga sa perpektong industrial design nito. Hayaan ninyo akong ipakilala ang Project Henwen. Ganap na dinevelop ng Novatek sa sarili naming kumpanya, binuo gamit ang lubos na independent architecture, at ginawa ng 4 sa pinakatahimik pero pinaka-elite na contract firms sa bansa. Isang 7-nanometer chip. Nakatitig si Hugo sa presentation. Ang breakthrough technology nakakalantad ko lang. Ang chip na kayang baguhin ang buong mundo. At agad namutla ang mukha niya. Bigla siyang tumayo. Imposible yan. Talagang imposibleng mangyari yan. Henerasyon ang pagitan ng domestic chip technology natin. Ang mga manufacturers na yan puro low-end lang. Saan mo hinugot to? Ang hindi niya alam, gamit ang kaalaman mula sa nakaraan kong buhay, 5 taon na ang nakalipas pa lang ay nag-invest na ako sa mismong mga workshop na iyon, bago pa malaman ng kahit sino na magiging mga higante sila balang araw. At ako mismo ang nagbigay sa kanila ng critical technical blueprints. Bawat taon ng pananahimik. Bawat taon ng paghihintay. Lahat ng iyon para sa sandaling ito. Bumangon ang Novatek. Walang sinuman ang nakakita na mangyayari ito. Mula sa abo, muli akong bumangon. Pagkatapos, inilabas ko sa screen ang buong criminal record ni Hugo para makita ng buong mundo. Mga larawan niya sa pagsusugal. Audio recording ng kidnapping. Security footage habang brutal niyang inaabuso ang mga workers sa Southeast Asia. At isang opisyal na DNA analysis report na nagpapatunay na iisang tao lang sina Kevin at Hugo. Tuluyang nabasag si Hugo. Bigla siyang tumakbo papunta sa exit, pero agad siyang dinakip ng mga pulis na matagal nang naghihintay doon. Habang kinakalagkad siya palayo, tuluyan ding bumagsak ang stock price ng Red River Capital. Tapos na ang laban. Nanalo ako. At sa ospital, ligtas nang nagkamalay si Serena. Minsan ko pang binisita si Hugo sa detention center pagkatapos noon. Payat na siya, lubog ang mukha, at wala nang kahit bakas ng dati niyang kayabangan. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ko. Nawala na ng isip si Vivian. Nabaliw na ang matandang iyon. Ano na kinalaman yan sa akin? Wala naman siyang silbi. Kung hindi siya naging ganoon kapalpak, hindi sana ako hahantong dito. Nawalan siya ng isip dahil sa'yo. Inabot ko ang bulsa ko at inilabas ang isang litrato. Si Vivian, suot ang gown ng pasyente, nakatitig sa kawalan habang may hungkag ng ngiti sa mukha. Mahina akong nagsalita. Noong araw na naaresto ka, pumunta siya sa police station at sinubukang akuin ang lahat kapalit mo. Sinabi sa kanya ng mga pulis na habang nasa Southeast Asia ka, ibinenta mo ang personal information niya at address ng bahay niya sa isang lokal na scam ring kapalit ng $2,000 na pangsugal. Lahat ng threatening calls na natanggap niya. Lahat ng nakakatakot na sulat. Lahat ng debt collectors na dumating sa bahay niya at nagtulak sa kanya sa bingit ng pagkasira. Ikaw ang nagdala ng lahat ng iyon sa kanya. Noong una, hindi siya naniwala. Paulit-ulit niyang sinabi sa mga pulis na mabuting anak ka, na loyal ka, at hindi mo kailanman gagawin ang ganoong bagay. Pagkatapos, pinatugtog nila ang recording. Sa mismong lugar na iyon, nagsuka siya ng dugo. Pagkagising niya, bawat sandali niya ay ginugol na yakap ang unan habang paulit-ulit na binubulong na bata pa rin ang Hugo niya. Na hindi pa siya lumalaki. Na hindi pa siya nagiging masama. Biglang nanlaki ang mga mata ni Hugo. Putol-putol at matalim ang bawat paghinga niya. Tuluyan siyang bumagsak. Paulit-ulit niyang inihampas ang ulo niya sa glass partition habang sumisigaw na patayin ko na lang siya. Malamig akong umiti. Napakadaling takasan ang lahat sa kamatayan. Ang mabuhay araw-araw habang nilulunod ng pagsisisi, iyon lang ang parusang bagay sa iyo. Hindi nagtagal, lumipas pa ang 1 taon.
Sa panahong iyon, natagpuan ko ang taong gusto kong makasama habang buhay. Si Elaine. Sa araw ng kasal namin, punong-puno ang lahat ng upuan ng mga bisita, at dumating ang pinakamakapangyarihang mga tao sa business world para makiisa. Nakatayo roon si Gerald, suot ang maayos niyang suit at nagsalita. Noong isa akong walang kwentang wasak na tao, hindi niya ako sinukuan. Inabot niya ako mula sa putik. Hinawakan niya ang kamay ng hangal niyang ama. Nilinis niya ako. Binihisan ng maayos. At itinulak palabas papunta sa liwanag. Habang nagsasalita si Gerald, kusa nang bumagsak ang luha niya kahit pilit niya iyong pinipigilan. Lumapit ako at niyakap siya. Salamat. Hindi lang para sa araw na to, kundi para sa lahat ng taon na dumating ng huli ang pagmamahal mo, pero dumating pa rin.